Bago tayo magsimula, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga subscribers natin dahil road to 7,000 na tayo. At sa mga gusto nga palang mag-avail ng one-time payment natin, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page, alam nyo naman na yon, sa ITV Print and Cut, same lang dito sa ating YouTube channel. At ang topic natin ngayon, may nag-comment kasi sa atin 1 month ago and then medyo marami na rin nagtatanong sa akin nito. Sabi niya dito, may printer ba daw na nagre-record na kung ilan daw yung napiprint mo araw-araw? So ako, to tell you honestly, hindi ko alam kung ano yung application na pwedeng mag-record ng accurate kung ilan yung napiprint ng printer mo araw-araw. Pero meron akong nasubukan dito. Ito yung paper cut. Dindownload ko lang siya. May nag-message sa akin na subscribers. Sabi niya kung gusto ko daw itry etong paper cut, and then napansin ko hindi siya accurate. Although nagre-record siya, pero ang nare-record lang niya yung bilang ng page, pero hindi niya nare-record yung eksaktong kung colored ba yung napiprint mo. Nakailang beses din akong try, pero na-experience ko rin dito, hindi talaga siya accurate. Although nabibilang niya yung ibang napiprint, pero yung ibang print out hindi niya nabibilang. So nag-register dito yung aking mga printers. Ang kinatatakot ko kasi dito sa paper cut, hindi pa ako masyado familiar sa application na to, and then parang napapansin ko konti pa lang yung gumagamit nito. Ang kinakatakutan ko talaga, baka bawat galaw ko dito sa aking computer ay baka nare-record and then na-upload dito sa server ng PaperCut. Kasi etong PaperCut na to, meron kang i-install dito na application. Ayun yung parang magko-connect sa internet or yung para ma-read yung printout mo dito sa pinaka-computer mo. So, inan-install ko siya, tinry ko lang. Mga siguro 5 times akong nag-print sa kanya, pero mapapansin nyo dito, dalawa lang yung na-print niya. And then, yung una niyang print, so far, okay naman, na-record niya. And then, tama, black and white. And then yung pangalawa kong pinrint, colored yung pinrint ko doon, pero hindi niya na-read na colored yung pinrint ko. At meron pa akong tatlong tinry kasi 5 times akong nag-try. So hindi niya nabasa yung tatlo. So kung gumagamit kayo nitong paper cut, i-share niyo na lang kung effective ba talaga to at kung safe to. Ako naman ay marami rin akong alam, pero marami din akong hindi alam. So sharing lang talaga tayo dito sa printing business natin. No? Hindi naman ako magaling ng ganun no? Fake guru lang naman din tayo. So lahat ng mga sinasabi ko sa inyo, tinetesting ko muna, pero meron akong i-share sa inyo kung gumagamit kayo ng Epson printers. Parang eto na lang yung magiging basihan nyo sa inyong mga printing shop. So sa Epson printers kasi, meron silang nozzle check na tinatawag, na which is nare-record or nandito yung information kung nakakailan ka ng print, black or colored. At sa experience ko, medyo accurate naman talaga etong pagpiprint dito sa nozzle check. So ipapaliwanag ko lang ng mabilisan na din para hindi umaba yung video natin. Dito kapag ka nagprint ka ng nozzle check, madadagdagan yung bilang ng prints mo. Eto ipapakita ko sa inyo, mag-print tayo dito sa ating printer. So puntahan nyo lang yung printer monitoring ninyo, tignan nyo kung anong ipiprint ninyo, and then click nyo tong print head nozzle check. Sa lahat ng mga Epson printers may mga ganito. Sa pagkakaalam ko, no, kasi syempre hindi pa naman ako nakakagamit ng mga high-end talaga na Epson printers. Pero kung gamit mo Epson 121, 3210, 5290, 805, 1800, yan, so far. Merong mga ganito yan. So, ipiprint ko ulit, kasi kanina nakapag-print na ako. Eto, iniscan ko siya, and then sinasabi ko nga sa'yo, every time na nagpiprint kayo ng nozzle check, dadagdag yung value ng nakalagay dito. Iko-confirm lang natin kung ano yung dadagdag dito, kung yung colored or yung black and white. So, medyo nagkaroon lang ng error loading sa paper, i-double check ko lang. At eto na nga, nagpiprint na yung ating nozzle check. Etong nakikita nyo sa screen, eto yung una kong nozzle check, and then eto yung pangalawa. Para tuturuan ko na lang kayo ng technique kung paano nyo ima-manual recording or record keeping yung inyong mga printers kung nakakailan na ng print. So eto, lumabas na. Bawat nozzle check, dumadagdag yung color page dito. Hindi ko na masyado maipapakita sa inyo, pero ang dumagdag sa kanya dito sa color page, yung black and white, hindi siya dumagdag. So na-confirm ko na every time na magpiprint ka ng basta may
kulay, dadagdag dito sa color page. So, bali ang magiging diskarte nyo dyan, every time na mag-open yung inyong mga printing shop, kasi ayun nga yung nagtatanong sa akin, meron daw siyang bantay sa kanyang printing shop, tapos gusto daw niyang ma-secured yung bilang ng napiprint araw-araw, syempre para hindi siya madugasan. So, ganito yung gagawin mo, no? Mag-print ka na lang everyday, so utusan mo yung bantay mo dyan, i-record niya kung ilan yung color page nung pinrint niya nung araw na yon. So, kailangan niya itabi yung unan niyang print, and then meron din dapat siya na closing print. So ibig sabihin dalawa yung ipiprint niya na nozzle check, meron sa umaga, meron sa closing. So ipagtutugma mo na lang yung bilang ng napiprint black and white, pero syempre sa presyo diyan na magkakatalo. So kung naka-pigment ink ka naman, hindi naman ganun kalakihan yung presyuhan mo diyan, siguro 3 piso nga 'di ba sa black. So sa pag-colored maaaring 10. So ayun, diskartihan nyo na lang kung paano yung magiging details ninyo, kung colored or yung black. Pero masasabi ko sa inyo na legit etong nozzle check na to, naka-record dito kung ilan na yung napiprint mo na color page at yung black and white page. So far, ito yung masasuggest ko sa inyo dahil wala pa naman akong na-experience na app na nakakapag-record talaga ng maayos at safe na gamitin. Pero kung meron kayong alam, i-share nyo na lang din sa akin para makatulong din tayo sa community natin dito. Kagaya nga ng sinasabi ko, meron akong alam na hindi alam ng iba, at yung iba naman meron silang alam na hindi ko alam. So ganun naman talaga, wala namang mamamasterize mo talaga dito sa printing. At saka hindi tayo pwedeng magkwento ng mga pachamba-chamba dito sa printing dahil ayun yung makakasira sa kredibilidad natin. Kaya wala akong application na maipapayo sa inyo na which is eto lang talaga yung napapansin ko na alam ko na merong bilang sa Epson printers. Pero sa Canon, sa Brother, hindi ko alam kung may mga number of prints. Hindi ko na masyado maalala, nakakalimutan ko kasi. So, ayun. So, sana nakatulong tayo kung paano nyo mamonitor yung inyong mga printing shop kung may mga bantay kayo, no? Pero, naalala ko dati, pinagbantay ako ng computer shop. As in, computer shop yon dati, nung medyo college life pa ako nun. Merong printer doon, no? Konting sharing na lang din to. Merong printer doon, nang ginagawa namin, bumibili kami ng mga bond paper. Kasi walang tali-tali. Walang ganito, walang monitoring kung nakakailang print, no? So, sa mga may-ari ng shop ngayon, ugaliin nyo na mag-print sa umaga at sa closing time netong ganito. So, ayun lang. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto kaya ayun lang. Chill lang, relax, ngiti. Kahit uway di ganong kadali. Purchase your tracks today.